Good evening, everyone. Our topic for tonight is from the book of Corinthians, chapter 2, verse 14. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakakilala sa Kanya. So, ibig sabihin, ano ba yung parada ng tagumpay ni Kristo? So, para mas maunawaan po natin, our God leads us in triumphant procession. So, kailangan, para maunawaan natin yan, ang background na during the time nung kultura sa Roman Empire, every time na ang isang military Gentile ay meron silang ginera, merong triumphal procession. At during the time, sabi ni Apostol sa talata Colossians 2 verse 15, He disarmed the ruler of authority and put them to open shame by triumphing over them in Him. Tinanggalan niya ng armas at nilagay niya sa yung parang ginagawa kasi noon, pag natalo yung kalaban, hinuhubaran nila, tinatanggalan ng mga armas, tapos nakakadena at ipaparada nila. Kaya yun yung so yun yung parada ng tagumpay. Ipinaparada nila kapag may nagwagi at bumalik sa katulad ng bansang Rome at hinihila ng kabayo. Kaya yun yung sa Book of Revelation, yung itsura ng tagumpay ng Panginoong Jesucristo na pinapayag ni Pablo sa talata ng yung nilalagay niya, yung mga kaaway niya, natalunan, at yung army niya ay yung pinapakita doon, yung pagpoprosesyon, nakapila, yung mga kilala, kasama ng mga kakilala ng Jesus Christ na ilantad yung malantad yung mga kahihiyan at napakaganda ng image kasi yung triumphal procession na yun isinasama niya tayo sa pagtagumpay ni Kristo dahil sa Kanya yung naglilid sa atin at sinasama tayo ng Panginoong Jesucristo na para ang church ay patuloy na pinapalaganap ng Diyos yung kingdom of God, yung mga gospel at tuloy-tuloy yung pinapalaganap para gamitin ng Diyos at magpalaganap ng ebanghelyo. So, sa pamamagitan nila, pinalaganap ang pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng iglesia. So, yun yung future ay yung knowledge of God. Yung vision ng Diyos na
nung malikha ang mundo, ang intensyon niya ay baguhin ang mundo na magpuri sa Kanya. Yan yung tutuparin niya in the future. So, yun yung mga revelation sa talatang ito. So, patuloy tayong dumadakila kay Yahweh. Patuloy tayong manampalataya at mag-share ng kung ano yung nalalaman natin at lumaganap ang pagkakakilala sa ating Diyos para sa pagparada ng tagumpay ni Kristo. So, yun lamang po. God bless us.